news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto. Talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Matapang, ngunit patas. Matalino at matatas. Alex Santos. Walang sinasanto. Sa Radyo Pilipinas 738 AM. Talakayan, komentary at meron pang serbisyo publiko. Walang sinasanto. Kasama si Alex Santos. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. I-avoid natin ang panic. And let's do a COVID-19 fact check. COVID Radio. May I have your attention? Basta right ang information, kalituhan ay maiwasan. Hashtag laging handa ang Radyo Pilipinas special coverage. The war against COVID-19. We are at war against a vicious and invisible enemy. Ito ay laban ng bawat isa sa atin. We are in fight for the lives. COVID Radio. All the information you need, kumpleto at malinaw na ihahatid. Buburahin ang mga fake news para wala na sa atin ang ma-confuse. The Philippines versus COVID-19. Lahat po tayo ay sundalo sa digmaan nito. Ito ang COVID Radio. Hashtag laging handa ang Radyo Pilipinas special coverage. Matapang, ngunit patas. Matalino at matatas. Alex Santos. Walang sinasanto. Sa Radyo Pilipinas 738 AM. The war against COVID-19. We are at war against a vicious and invisible enemy. Ito ay laban ng bawat isa sa atin. We are in fight for the lives. All the information you need, kumpleto at malinaw na ihahatid. Buburahin ang mga fake news para wala na sa atin ang ma-confuse. The Philippines versus COVID-19. Lahat po tayo ay sundalo sa digmaan nito. Hashtag laging handa ang Radyo Pilipinas special coverage. Okay, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Today is, ano ba ngayon? Wednesday, Miyerkules, midweek, October, ano ba ngayon? October 7 na pala, no? Ang bilis ng panahon, kaya October 7 and ilang bang araw ngayon before Christmas? We have 80 ba o 79 days before Christmas. So malapit-lapit na po yan. I'm sure ang ilan pong mga tahanan ngayon ay meron na hong mga palamuti, may mga Christmas tree na pong itinatayo, ganun po kaaga. Pero may ilan ho na tinatapos muna ho nila ang panahon po ng undas, yung pong All Souls Day, bago ho sila maglalagay ho ng mga decoration para ho sa Pasko. Pero marami na rin po ako nakita sa mga kalsada, sa mga ilang po mga tahanan dito sa lungsod ng Quezon. Bagamat meron po pa rin pandemya, krisis pa rin, meron pa rin po mga nangahas na
isipin ho na meron pa rin pong darating na Pasko. Yan, maganda ho. Gusto ho natin ho yan na meron po tayong positive thinking. Patuloy po tayong magiging optimistic. Na ang Pasko ay just around the corner. Malapit-lapit na po yan. Kahit na meron po tayong dinadamdam at meron po tayong iniindang mga problema, yan po ay mapapawi kapag tayo po ay nag-iisip ng maganda sa hinaharap. Yan ang turo nga sa atin ho ng ating pong mga magulang na wag natin pong masyadong damdamin po ang ating pong problema. Lalong-lalo na ngayon po na ang ilan sa ating mga kababayan ay nagtatanong sa kanilang sarili, paano na ba? Paano ang Pasko ho natin? Huwag ho kayo mag-alala. Ang Pasko po ay nandyan lamang ho yan at kung gusto ho ninyong maging masaya ang inyong pong Pasko, mangyayari ho yan. Pero kung iniisip kagad ninyo, malungkot ang Pasko sa darating pong December, talagang mangyayari ho yan. Pero kapag gusto ho ninyong kahit na meron po tayong kinakaharap na krisis, pandemya, COVID-19 problem, maaari naman pong ipagdiwang pong Pasko. Diba? Nasa sa inyo po yan. Anyway, ano ba hong mga malalaking balita ang ating pong matutunghayan dito sa Walang Sinasanto? Bukod do sa patuloy pong pagbabantay natin pong pamalaan sa COVID-19, siguro we'll tackle more on the orders of our President. Nang sabi nga ho niya, kailangan daw ho ay wasakin, sunugin ito pong mga ebidensya na nakuha daw ho ng ating pong mga law enforcers patungkol po sa laban ho ng ating pong pamalaan kontra illegal drugs. Na nangangamba kasi ating pong Pangulong Duterte at ng ating pong gobyerno, baka pagmulan nito, kapag nandyan ho daw ho ang mga ebidensya, maaaring yan daw ho ay ma-recycle o di kaya ay maibenta pa ng hindi po tapat sa ating pong mga kawanin ng ating pong pamalaan. Lalong-lalo na po sa panig po ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng Philippine National Police. Bagamat binabantay naman ho yan ng mga kasalukuyan ho nating mga opisyal, lalong-lalo na ho sa bagong talagang PIDEA chief na si Wilkins Villanueva. Siguro hindi naman ho niya hahayaan po na mangyari po yan, na meron pong mga tiwali ho siyang mga tauhan ho dyan na maaring gamitin ito pong mga ebidensya na ibenta ulit, i-recycle. Di ba? Nangyari na po yan. Siguro yan pong pinaguhugutan po ng ating Pangulong Duterte na hindi na humaulit. Kaya ang kanya pong naging kautusan sa kanya pong ginawang press briefing po. Ang sabi ho niya, bibigyan daw ho ng taning ang mga law enforcers na meron pong kinalaman sa laban sa illegal drugs na dapat po in a week. Kailangan daw ho ay madispatcha at masira, wasakin, destroy all the evidence na siguro po yung pong mga nakumpiska ho mga illegal drugs. Pero atin po nakausap po ang Philippine Drug Enforcement Agency kanina at ang sabi nga ho nila, hindi daw ho nila, bagamat susundin ho nila ang utos sa ating po Pangulong Duterte, pero sila po'y tali ang kanilang kamay dahil nga, yung mga ebidensya na yan ay ginagamit pa daw ho sa paglilitis ho ng kaso dito ho sa mga korte ho sa Pilipinas, lalong-lalo na siguro sa probinsya. Maaring dito sa Metro Manila, at sa ilang pang mga korte ho sa buong kapuluan. Kaya ang tanong ho dyan, ito po ba'y hudyat para masend ho ang message dun po sa hudikatura na dapat siguro po'y madaliin po natin sa paglitis sa mga kaso laban ho dun sa mga gumawa ho dito sa krimen. Sa paglabag ho sa Dangerous Drugs Act ho natin. Siguro dahil po sa tagal ng proseso o paglitis ng kaso, doon po sa mga humaharap po ng violation po dito sa batas nito, yung ebidensya, nananatili pa rin po sa bodega ho ng PIDEA o di kaya sa mga ilan po mga tumutulong po para masawata ho tong illegal drug trade. Lalong-lalo po sa Philippine National Police, meron po silang Drug Enforcement Agency po dyan or department. Meron rin po sa NBI at ilang pang mga government agencies na tulong-tulong para labanan po ito pong kampanya ho ng ating Pangulong Duterte na wakasan ang problema sa illegal drugs. Pero ang tanong,
Kung paano ho yan, kung mabagal po ang takbo ng paglitis ng kaso, siguro ilang taon na hong nakaimbak po dyan sa kanila po mga bodega, ito po mga ebidensya nito, hindi ho nila masisira ho yan. Dahil baka mamaya, magkakaroon pa ng technicalities at tatanungin po ng huwes, asa ng ebidensya ninyo para maparusahan natin itong si Talpulano. Ito pong so and so nito. Kapag wala ho daw yung mapakita ang PIDEA o di kaya ang PNP, baka mahulog po sa basurang kaso. So, maaring dito hong nagkakaroon po tayo ng problema. Sino ba ho ang dapat po nating sisihin kapag nagkakaroon po ng kawalan ng batting rate po para maparusahan po dun sa mga involved po sa illegal drugs? Dahil nga, sa sobrang bagal, hinahanapan po siguro ng dahil sa delaying tactics po ng mga dumidepensa dito ho sa mga kliyente ho nila, maaring tumatagal po ang paglitis ng kaso. Kaya, yung mga ebidensya, sabi nga ho ng PIDEA, aabot pa daw ho sa bilyong pisong halaga na mga ebidensya o yung mga nakumpiso nila ang nakatago pa rin po dyan sa PIDEA. So, kailan ho yan masisira? At kailan po ba yan matatanggal ho sa puder ho ng ating pong PIDEA at ng PNP? So, yun pong katanungan. So, siguro idulog ho natin ang katanungan na yan doon po sa policy making agency ho ng ating pong PIDEA at ilang po mga law enforcers. Sino ba ho yun? Ang Dangerous Drugs Board. Sila po yung gumagawa ho ng pulisiya dito. So, tanong ho natin mamaya, inibitano natin si Secretary Catalino Coy. Siya po ang chairman ng Dangerous Drugs Board. Ano ba? Kung taliang kamay ho ng ating pong mga law enforcers, paano ho itong kautusan natin Pangulong Duterte? Sa tagal na hong panahon, nakaimbak pa rin po dyan ang mga ebidensya. Baka siguro, gumawa siguro ng kasulatan o di kaya, ano ba mga ways para ho, yung pong mga ebidensya, pwede naman siguro ho, kunan na lang siguro ng picture o di kaya habang nililitis, sa unang pa lamang bugso ng paglilitis ang kaso, siguro imbitahin siguro po yung mga judge, no? Judge, puntahan niyo na po dun sa sa bodega ho. At nandun naman ho nakasalansang kung sino po yung mga kinasuhan. O ito, si Talpulano, ito pong kaso ho niya. Siya po ay nahulihan po ng ganito pong kalaking gramo or toneladang shabu. O, di papuntahin po si judge. Judge, wag na ho kayong masyadong pa-special. Puntahan nyo na po. Kaysa naman po yung PIDEA, magdadala ho ng ebidensya, yung po sa inyo pong korte, kung tunay-tunilada po yung ebidensya, laban ho doon sa mga inakusahan. Siguro, para ho mapabilis, at pwede na ho natin ma-dispose para iwas po tayo sa mga recycling o di kaya pagbebenta po ng mga illegal drugs na yan, para maiwasan po yan, puntahan nyo na ho, judge. Kunan ng picture at sabihin, ito pala yung ebidensya. So hindi ba to nagalaw? Wala bang tawag nito, may mga posibleng technicalities. So dapat ganun, So dapat makipagtulungan ho dito ang departamento po ng hudikatura. Dahil nga ho, hirap na hirap po ang ating pong mga law enforcers patungkol po diyan sa disposal ng ating pong mga ebidensya. Okay? So mamaya, kausapin natin si Secretary Coy para alamin ho kung ano pong mga paraan para mapabilis po ang disposal at pagwasak dito ho sa mga ebidensya na hawak po ngayon po ng ating PIDEA at ng PNP. At later on, pag-usapan rin po natin patungkol po sa pag-aalaga ho ng hayop. Dahil nga ho, meron ho tayo natunghayan po sa Facebook page, mukhang nirereklamo po ng ilan po natin mga kasamahan. Kilala ko to. If I may use your name, Ma'am Gretchen Malalad, no? Kasamahan ko siya dati ho sa ABS-CBN, isa rin po siyang reporter. At ngayon, nagtatrabaho po yan sa International Wires or News Agency. At siya po ay mahilig po sa pag-alaga ho ng mga pusa. Likas po kay Gretchen na tumulong na mag-feed po doon sa mga stray cats. Pero anong nangyari, siya po ay naparusahan at binigyan po ng penalty ng isa pong sikat po na subdivision po dito sa lungsod na Makati. At siya po ay pinatawan ng 5,000 peso fine or penalty dahil nga ho sa pag-feed or
pag-aalaga daw ho sa mga pusang gala dyan po sa isa pong subdivision sa Makati City. So ano ba ang ano natin dyan? Tayo po ba ay kailangan malupit sa mga hayop? Or kailangan ba natin ng konting compassion po sa mga hayop? Kung kayo po ay mahilig po sa pag-aalaga ho ng mga hayop, tulad ng aso, pusa, o anumang hayop ang meron ho kayo, di ba dapat to atin pong alagaan po yan. Pero bakit po doon sa isa pong subdivision, para sa kanila po ay kasalanan po ang tumulong sa pag-alaga po ng hayop? Bakit ganun? So tatanungin natin mamaya, ay inibitano natin si ang kinatawan po at miyembro ho ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Gusto sana natin kausapin po ang kanila pong Executive Director na si Ana Cabrera, pero hindi po siya mahagilap dahil meron daw hong Zoom meeting. Kaya ang kanya pong binigay na kahalili ay walang iba kundi si Miss Sharon Yap. Siya po ang Education Officer po ng PAWS, ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS. So ano pong tatanungin natin kung ano po ang kanilang mga plano ho doon sa mga galang pusa na natagpuan po dyan sa isa pong subdivision sa Makati City. Para naman maalagaan po yan. At bakit nga ba humahantong po sa ganito na kailangan pang pagbayaran pa ng isa pong Gretchen Malalad yung pong pag-aaruga or pag-feed doon po sa mga stray cats na yan. So mamaya po yan ating pong pag-uusapan. Okay? So mamaya po yan after ho sa ating pong mga balita or mga headlines na nakalap po ng inyo pong Radyo Pilipinas at ng walang sinasanto. Simulan na po natin ang mga mainit na mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Okay, sa araw po ngayon po ng Wednesday, October 7, ito pong headlines. Ang numero ngayon sa COVID-19 update, ito po, 26,833 na po. Ang total cases po dito po sa Pilipinas with 2,093 newly reported cases. Ang NCR, good news ba? Nasa 557, mukhang bumababa. Yan po ay siguro ay pasalamatan natin ang ating pong mga kababayan dito sa NCR na nagtulong-tulong at siguro ay na-realize na ho nila kung hindi sila tutulong para mapababa po ang bilang, sigurado ho kayo po'y kakapitan po ng virus. Kaya ito po ay bumababa na ho ng bilang ang mga tinatamaan po dito sa NCR. Sa Cavite, nasa 200 plus, Iloilo, 166, o bumabalik na naman itong Iloilo, no? Ang Western Visayas. Ang Bulacan naman po, 124. Ang Batangas, 118. At meron po tayong 47,655 na active cases. Samantala, sa mga gumaling naman ay nasa 273,313. May dagdag po yan na 209. Marami-rami na rin po ang nakaka-recover. Samantala, sa bilang po ng mga namatay, nasa 25 po ang nadagdag. Kaya umabot na po tayo sa 5,865. So yan po ang malungkot na pangyayari ho tungkol dito sa COVID-19. Sa iba pang balita, si Senador Christopher Lawrence Bongo ay nagbabala ho sa mga sangkot dito sa Pastilla Scheme. Ang sabi nga ho niya, huwag nyo nang antayin daw ho na ipapakain sa inyo ni Pangulong Duterte itong inyo pong kinotong mula ho sa mga banyaga. Ito kasi yung Pastilla Scheme. Ito po yung padulas o parang pera na binibigay po sa mga immigration officers para hindi daw ho harangin ito pong pumapasok pong mga banyaga, lalong-lalo na po ang mga Chinese POGO workers. Yan daw po ay kalakaran po ng Bureau of Immigration. Kahapon ay nabanggit ko nga sa inyo na meron pong humarap na naman pong testigo para patunayan na ito pong scheme o scam yan po sa Immigration Bureau ay nangyayari. At tinuro nga ho niya kung sino po ang mga nasa likod nito. At meron nga ho rin pong binabanggit na meron daw silang backer mula daw ho dyan sa ombudsman. Ako po. Eto naman, iba pang balita. Senate President Tito Soto isinulong sa Malacanang na magpatawag ng special session ng Kongreso para tapusin ho ang 2021 national budget. Ito ay naging pahayag po ng Senate President dahil nga nagulat po sila sa naging desisyon ng lower house na agad po silang nag-break. Ano ba tawag dun sa break nila? Sine die. Maaga ho silang nagtapos
at babalik na lang daw sila sa November 16. Bakit nga kaya? Dahil ba yan sa awayan po sa liderato ho sa lower house o di kaya mukhang yan po ay maneuverings po na ginagawa ho ng kasulukuyang pong House Speaker. Dahil nga ho, pinag-aawayan po ang pagiging House Speaker doon po sa Magellan na formula na 1521. And I'm sure baka hindi po mangyari po yan dahil nga supposedly October 14 meron na hong bago pong House Speaker. Pero gusto pa rin siguro nung isa na manatili po siya sa kanya pong poder. Eto naman, FIVOX nagbabala sa publiko na bawal pa rin pong lumapit sa Bulkang Taal dahil posible itong magkaroon ng phreatic explosion. Siguro ito ay naging pahayag po ng FIVOX dahil meron nga ho tayong mga kababayan na umaakyat po dyan sa mismong lugar na malapit po sa Bulkang Taal at na nagpapapicture ho yata at gumagawa ho yata ng vlog. Baka gusto ho nyo madisgrasya kayo dyan. Ang sabi, kapag yan po'y sumabog, baka kayo po ay madamay. Kaya umiwas ho kayo dyan. Dahil alert level 1, ibig sabihin, bawal pa rin pong tumuntong malapit po sa lugar na pinagbabawal ho ng ating pong mga ahensya. Samantala, sa iba pang balita, yun daw hong Pasig River Ferry System, wala muna daw hong biyahe dahil nga ho sa nagkalat pong mga hyacinth. Ito po yung mga water lily, no? Mukhang naaberya ho ang ating pong ferry system ho dyan, dulot po ng mga nagkalat pong mga water lily, hyacinth. Ito po ay mayroon po silang ginagawa pong pagtanggal para makausad muli ang biyahe ng ating pong Pasig River Ferry System. Samantala, sa balitang sports naman, ito, balitang sports, ang LA Lakers, para sa mga LA Lakers fan, panalo po ang Miami Heat, ang Los Angeles Lakers, kaya 3-1 na ho ang serye, lamang po ang Lakers, kaya 1 win away na lang po sila para ho sa kampyonato. Ang score po kanina ay 102-96 at ang kanila pong best player po kanina ay walang iba kundi si Contavious Caldwell-Pope. Na kumana po yan ng maraming puntos. Yung kanya pong 3 points nakapagbigay po. Para sa akin, pwede siguro natin tanghalin po siyang bilang Finals MVP. Dahil nga ho, bibihira po yung mga ganito po na mga ano lang ho sila. Mga co-star lamang ho sa kupunan, pero lagi ho tayo nakafocus po doon sa mga superstar tulad po ni LeBron James at ni Anthony Davis. Pero ito pong ilan po mga supporting cast lamang ay hindi po napapansin. Siguro, para ho doon sa mga bumoboto ho para sa MVP Finals, dapat to bigay na ho natin dito kay Caldwell Pope para naman gumaling at gandahan pa ang kanya pong performance. Samantala, sa iba pang balita, tungkol naman po to sa balitang showbiz sa Amerika. I'm sure makaka-relate dito ang ilan po nating mga kaedaran at yung pong mga may edad. Yung legendary rock guitarist na si Eddie Van Halen, pumanaw na ho sa edad na 65, dulot po ng cancer. So yan po ang ilan po sa mga mainit na balita na inyo pong natunghayan dito po sa Radyo Pilipinas, lalong-lalo na po dito po sa programang Walang Sinasanto. Okay, kuha naman tayo ng mga balita mula sa lalawigan. Simulan po natin sa La Union. Yun daw hong Education Help Center na naglalayong matulungan ng mga magulang at mga estudyante sa New Normal Education Scheme. Inilunsad dyan po sa bayan ng Agoo. Detalye mula kay Charity Frianeza. Charity, go! Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Inilunsad ng pamahalang lokal ng Agoo dito sa lalawigan ng La Union ang Agoo Education Help Center na nagdalayong matulungan ang mga magulang at mga estudyante sa hamon ng online at blended learning ngayong ipinatutupad ang New Normal Education Scheme dahil sa pandemya dulot ng COVID-19. Ang Agoo Education Help Center ang kauna-unahan sa lalawigan at rehiyon o maging sa buong bansa na magkakaroon ng online education assistance desk na tutulong sa mga learners sa iba't ibang asignatura at magbibigay ng serbisyo sa lahat ng mag-aaral mula elementarya hanggang sekundarya dito sa bayan ng Agoo na nahihirapan sa kanilang mga modules sa pag-aaral. Ang naturang center ay pamumunuan ng local school board at iba't ibang school heads sa naturang bayan at magsisilbing daan para sa mga magagaling at licensed ngunit displaced teachers na maging bahagi sa pagbibigay ng serbisyo. Ang mga magulang at mag-aaral ay maaari ng tumawag
sa education hotlines at makibahagi sa social media page na binuo ng pamahalang lokal para sa katuparan ng layunin ng naturang pasilidad. Bukas ang naturang center Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Manipo dito Yago La Union, Charity Frianeza, Radyo Pilipinas. Thank you, Charity, mula po sa La Union. Sunod naman natin mula sa Ilocos Region. Yun daw hong lokal na pamahalaan dyan po sa Natuna Lalawigan, pinalawig pa ang kaalaman tungkol sa COVID-19 contact tracing. Detalye mula kay Ronald Valdriz. Ronald, go! COVID Radio. Laging handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Sinamantala ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte ang 5 araw na walang kaso ng COVID-19. Napawakin pa ang kalamangan ng mga contact tracers sa pamamagitan ng isinagawang reorientation seminar kahapon sa Ilocos Norte Centennial Arena sa lungsod ng Lawag. Ang nasabing reorientation seminar ay itinuro sa mga COVID-19 contact tracers ang mga bagong sistema o paraan ng mas epektibong contact tracing sa mga posibleng nahawaan ng mga nagpositibo ng COVID-19 at kung sakaling magkaroon muli ng kaso o local community transmission sa nasabing sakit. Sinabi ni Marcel Tabihe, Hepe ng Provincial Disaster Risk Reduction Management and Resiliency Council o PDRRMRC ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte na may mga bagong paraan at guidelines ng World Health Organizations, Interagency Task Force, Department of Health at mga bagong practices ng local government unit sa bansa na kailangang may turo sa mga contact tracers para mas epektibo ang mga ito sa kanilang trabaho kontra sa paglaganap ng COVID-19. Ayon kay Tabihe, ilan din sa naipakita sa mga contact tracers ay ang pagtutuwid sa mga pagkukulang na nagawa nila sa mga kaso ng COVID-19 sa ilang lugar sa Ilocos Norte na mabilis kumalat upang hindi na ito maulit kung sakaling may darating o magkaroon muli ng kaso ng COVID-19 sa Ilocos Norte. Dumalo at nagbigay din ng mensahe at pasasalamat si Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manutok sa mga contact tracers dahil sa napakalaking sakripisyo ng mga ito sa mga mamamayan at sa kanilang pamilya dahil sa ginagampanang trabaho para sa kapakanan ng mga mamamayan sa Ilocos Norte. Sa kasalukuyan ay 123 ang naging kaso ng COVID-19 sa Ilocos Norte, 104 ang nakarekubre sa nasabing sakit, 1 ang namatay at 18 ang kasalukuyang aktibo na nagpapagaling sa mga ospital at quarantine facilities dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Mula dito sa lungsod ng Lawag, ito si Ronald Valdriz, nagulat para sa Radyo Pilipinas. Okay, sunod naman natin mula ho sa Mindanao. Yun daw hong mga umuuwi sa mula Tawi-Tawi patungong probinsya ng Sulu. Aba, binabantayan ngayon ng ating pong otoridad. Detalye mula kay Nasra Ani. Nasra, go! COVID Radio. Laging handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Mahigpit na minamonitor ng mga kinaukulan sa lawigan ng Sulang lahat ng mga sasakyang pandagat mula sa probinsya ng Tawi-Tawi sa harap ng dumaraming kaso ng COVID-19 sa naturang lalawigan. Ayon kay Jaina Abdul Majid, spokesperson ng Sulu Task Force COVID-19, inatasan na ang Coast Guard, AFP-PNP, lokal na pamahalaan at iba pang mga kinaukulan na pag-ibayuin pa ang ginagawang pagbabantay sa lahat ng mga pantalan at mga coastal area upang matiyak na hindi malusutan ng mga sasakyang pandagat na iligal na pumapasok sa Sulu. Mas mabuti ani Abdul Majid na kung talagang hindi maiwasan na mayroon mga kamag-anak na nais umuwi mula sa lalawigan ay makipag-ugnayan muna sa task force kaysa pilit na pumasok kahit walang permiso upang matiyak na ligtas sila mula sa sakit bago pa man makapasok sa Sulu. Pinakiusapan naman ni Dr. Faratan Omar, tagapamahala ng Integrated Provincial Health Office, ang mga municipal at barangay official sa buong lalawigan na paigtingin ang pagbabantay sa mga pumapasok sa kanilang mga lugar, lalo na ang mula sa karatig na probinsya ng Tawi-Tawi na puloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 upang matiyak na ligtas ang lalawigan sa nakamamatay na sakit. Nakakarating sa sulang mga mamayan mula Tawi-Tawi sa pamamagitan mga bangkang demotor o maliliit na mga sasakyang pandagat at commercial passenger vessel na hindi pa muling nakapagbiyahe mula nang natigil noong Marso ng taong kasalukuyan dulot ng quarantine protocols kontra COVID-19. Tingnan silas para Radyo Pilipinas. Okay, sukran. Galing po dyan sa Sulu. Thank you, Nasri.
Okay, sa ating pong pagbabalik, pag-usapan ho natin, ito pong kautusan natin po Pangulong Duterte na dapat daw ho ay wasaki na ho. Ito pong mga ebidensya, yung mga nakumpisa ho, mga illegal drugs, partikular yung shabu para iwas daw ho sa recycling o di pagbebenta na daw nito ng ilang pong mga tauhan ng ating pong mga law enforcers. Oras natin, 1:27, magbabalik po tayo. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung narulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Ang bawal magkapit ng tempo sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente. Dahil maaari kayong magkuryente, lumabag yan dahil ang mismo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente ay pinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag nito. Kasama na ang pagkakulong ng hanggang 12 taon at may multa din na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Parang nagkumawan at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pagilihan ang kailangan natin ngayon. Huwag Ginebra, huwag Ginebra Nation. Isang tayo. Ginebra Nation. Alex Santos sa Walang Sinasagot sa Pilipinas 7:38 AM. Okay, sa oras na 1:30 na ho ng hapon, natin pong kakusapin na ngayon, atin pong inibitahan ang kinatawan ng Dangerous Drugs Board o DDB para po pag-usapan itong naging kautusan po ng ating po Pangulong Duterte na sirain na ho, wasakin ito pong mga ebidensya na nakuha ho ng ating pong mga alagad ng batas. Ibig sabihin, mga law enforcers mula sa Philippine Drug Enforcement Agency at mula ho sa Philippine National Police. Dahil sila ho ay may sarili hong mga grupo na naglalansag at nanguhuli ho na lumalabag po laban sa illegal drugs. Okay? So nasa linya ngayon po, no? Ito na, Ivy, no? Tama. He's on the line. Walang iba kundi si Secretary Catalino Coy, ang chairman po ng Dangerous Drugs Board. Secretary, good afternoon sir. Si Alex Santos po. Alex, magandang hapon sa iyo at pati sa mga sumusunod sa programa. Opo. Chairman, I'm sure dahil kayo po ang policy making agency ho ng tungkol po sa kampanya ho natin pong Pangulong Duterte against illegal drugs. Meron ho ba kayong kinakaharap na problema paano ba ma-dispose ho itong mga ebidensya na nakukuha ho ninyo from the illegal drug trades po, sir? Hindi naman natin masabing problema talaga. No? Actually, yung directive ni Presidente sa atin ng Monday, talagang very timely din yan. Ito naman ay yung disposal at destruction naman ng mga confiscated ng illegal drugs na yan. Covered na yan ng mismo ng 91, yung Republic Act 9165 natin. Okay. Saka meron ding nung araw pa meron ng meron ng board regulation yan eh. Yung unang board regulation na ginawa ng Dangerous Drugs Board ng 2002 ando na yan, kasama na yan yung destruction ng confiscated dangerous drugs. Mm-hmm. Basically, yung board regulation na yan ng 2002, nireiterate lang niya yung provision ng Republic Act 9165. Mm-hmm. Yung sa, I think Section 21 yun, yung sa disposition at saka destruction of drugs. Ang sinasabi nga doon, yung within 3 days or within 72 hours ng seizure, mm-hmm. Dapat makapag-conduct ng ng inspection. Okay. Yung court saka yung court. And then after the inspection, within 24 hours,
ma-destroy na o ma-dispose na Oho. yung drugs na yan through PDEA. Pero Secretary, bakit hindi po nasusunod po yan? At ang sabi nga daw ho ng PDEA, hindi daw ho nila magawa ho yun dahil nga ito daw po hinahanap daw ho ng korte kapag meron pong nililitis pong kaso against doon sa involved sa illegal drug trade, so sir. Yeah, exactly. Kasi kailangan din yung kailangan din yung court order para ma-destroy yun eh. Oho. Ito yung ating ginawa ng coordination sa court administrator natin. Yun. And actually, meron tayong ginawang meron tayong ginawa na communication sa kanila today. Nire-reiterate natin na we are requesting na ma-remind o mabigyan ng guidance sa directive ng ating mga judges yung sa provision noong 9165 na yan at saka yung ating board regulation para ma-implement nila yan. Oho. Parang ano ba ho tawag ho doon na Secretary? Na-remiss ho ba yan ng mga judges at nakakalimutan ho nila yung IRR po? Baka nga nakalimutan nila kasi yun nga ang predicament ng ating mga law enforcer, PDEA lalo na, hindi nila ma-implement niya kasi may required na court order para ma-dispose mo yun. Para ma-dispose mo yung drugs na yan. Naiipon. Siyempre, naintindihan din naman natin ng... actually, napag-usapan natin yan nung araw with the judges. Opo. Kaya ang concern nga nila, yung tambak ng trabaho nila, kaya talagang sabi nga nila, hindi nila talaga maka-comply with regulation. Oho. So, ang bulk talaga ho ng, hindi ko naman pwedeng sabihin na sisi, doon po sa hudikatura. Tama po ba ako, Secretary? Parang gano'n, no? Kaya naipon ng gano'n yan at lalo na yung recently, medyo mararami yung mga nasisiso, no? Kaya tama. During the last, I was there yung huling disposal ng PDEA sa Cavite, sinunod natin yung marami-rami rin yun eh. Yes. Talagang kailangan i-dispose na yan dahil na mukhang baka makulangan ng espasyo yung bodega. Tama. Oho, dahil massive ang ang campaign po ng ating pong kasulukuyang administrasyon against illegal drugs. Siguro pag yan po hindi na dispose, nako baka punong-puno na ho tayo ng shabu diyan, no? Yun. At saka bukod sa ayaw din naman natin na magtagal na nandiyan niya. Hindi naman kailangan sirain na talaga yan. At saka isang paraan din yan para yun nga yung hinatatakutan natin na ma-recycle sa papunta yan. So that's one way na maiwasan yung ganong situation. Oho, ang tanong ko nga ho kanina sa PDEA, mukhang malalim mo pinaghuhugutan po natin po Pangulong Duterte. Maaring meron po siguro bumubulong sa kanya na Mr. President, siguro utusan mo na tong PDEA at ang DDB na i-dispose na nila yan dahil mukhang pinagkakakitaan ng ilan siguro yan, sir. Hindi natin alam kung ano yung naging kung bakit nabanggit ni Presidente yan. Pero tama lang naman na ma-remind yung ating mga lalo na sa judiciary na medyo bilisan natin yung pag-handle ng na yan. Pero naman na yung mga seized drug lalo na kung maramihan, mag-iwan na lang ng maliit na amount as evidence. But coming back after properly inspecting it, should be disposed of as soon as possible. Okay, pag sinasabi ho ninyo na dapat ang mga nasa court judges, sila po yung pupunta ho sa bodega, kaysa naman dalhin ho ninyo yung ebidensya doon po sa korte, sir, no? Di ba? Dapat parang improper naman ho yun. Parang napaka security, nakakatakot po yun, di ba, sir? Lalo na kung marami yan, siyempre. Yeah. Saka, yung nga yan, problema pa. Iniiwasan din natin yung magkaroon ng break o problema sa chain of custody ng mga items na yan. Tama. So ang dapat gawin ho, ang based sa inyo pong usapan with the court administrator, agad-agad may patupad na dapat yung mga judges na may hawak po ng mga cases regarding po sa illegal drugs, dapat puntahan na kagad nila para makuna na kagad and outright pwede na ma-disposer, no? Narinig naman nila yung sinabi ni Presidente within one week. Oho. Siguro bigyan muna nila ng panahon na ma-conduct yung inspection na yan kung kinakailangan mag-conduct pa at magbigyan sila ng court order na ma-dispose na yan, drugs na yan, immediately.
Ano ho to? Buong Pilipinas po ba yan, Secretary? Yeah, buong nationwide yan Ang utos. ang directive na yan. Oo, kala ko kasi baka dito lang po yan sa Metro Manila at hindi ho natin nakikita. Baka doon po sa ilang po mga probinsya, punong-puno na rin po yung mga bodega nila, sir. Hindi naman ganun kadami. Actually, yung PDS, pinakonsolidate naman nila yan dito sa head office nila. Meron silang bodega rito sa laboratory nila. PNP meron din. Pero PDEA talaga ang custody niyan. Iniipot na, sinasubmit lahat siya sa PDEA. Oho. Pero, hindi, opo, Secretary, pero hindi na ho ba kailangan pang i-amend po ba at gumawa pa ho kayo ng panibago pong parang policy ho dito sa usapin po ng disposal, sir? Hindi na kailangan? During the recent deliberation doon sa proposed amendment doon sa committee ni Congressman Is Barbers sa House, na-take up yan yung duration na yan. So we were proposing na instead na within 1 day after the inspection, sanabi namin, miski 3 days. Para, realistically, talaga yung within 1 day. Hours eh. We hope na makonsider yon para maging realistic yung implementation. Doon naman sa yung seizure within 72 hours makakapag-conduct ng inspection, as is pa rin yun, wala pa rin proposed change doon. Yun lang sa yung destruction within 24 hours na we were recommending a little longer, 3 days, 72 hours para to make it more realistic. Ngayon. At Secretary, ano po inyo pong assessment so far mula nagsimula ho ang ating pong Pangulong Duterte sa kampanya laban sa illegal drugs since 2016? Kumusta na po tayo now that we're now nearing sa end po ng kanya pong administration? Kumusta po ang laban ho natin sa illegal drugs? We are winning, actually itong mga confiscation na to. This is also one proof na we are winning. Marami tayong na-intercept na mga items na yan. At saka yung sa survey natin, patapos na, at nakita namin yung initial result ng survey na yan, nag-match yung ating ginawang survey doon sa earlier survey na ginawa ng SWS na 8 out of 10 Pilipino naniniwala doon sa yung feeling nila na sa winning sa on drugs. Yeah. At sa barangay clearing naman, tinututukan ng tinututukan ng PDEA yan, at nadadagdagan ng ating mga barangay clearing. Ang importante ito, awareness ng ating community, ng ating public, ng ating mga government officials, yung role nila dito sa kampanya natin. Hindi lang ang campaign natin sa illegal drugs, hindi lang enforcement nito Hindi lang PDEA, yung involved dito. Lahat tayo. Malaki ng ating local government dito at ang ating mga community leaders. Ayun. Ako, I believe personally, we are winning sa war on drugs. Ay, mabuti naman po, Secretary, na meron pong kahinatnan ito pong ating pong kampanya. By the way, Secretary, baka nakakalimutan ng ating pong mga kababayan. Baka yung po inyo pong listahan sa mga involved pong mga matataas na opisyal sa ating pong gobyerno, nandyan pa rin po ba? Kumusta pong verification na ginagawa ho ninyo, sir? Alex, hindi kami involved sa list yun. I think today, dyan, meron silang task group dyan na ito siya pag-screen ng mga individuals na yan. Hindi kami kasali doon Hindi ba kasali yung DDB ho doon, sir? Hindi. Sa law enforcement yan yan, PNP, AFP, kasali sila dyan. Akala ko kasi kayo po ang isa po sa mga tawag nito, gumagawa ho ng verification para at least kung sino po involved po dyan, dapat interagency effort activity yan. Regularly monitoring at saka checking yung particular list na yan. Pero meron ho ba kayong mga ginagawa po bang mga pulisiya para at least magabayan po ang ating po mga law enforcers on how to gawin po yung mga intelligence measures para at least hindi po ang tawag nito, mabulilyaso po ang kanila pong ginagawang effort, sir? Meron tayo, yung ating Philippine Anti-Drug Strategy natin, yung PADS. 2018 pa to, over to ng executive order
Executive Order 66 ito, yung Pinirmahan ni Presidente noong October 2018. Basically, dalawang ano ito ang strategy natin, dalawa two major components. Yung supply reduction nga, ito basically law enforcement ito, and the demand reduction. Ito yung medyo nakakalimutan natin nung araw, yung demand reduction. Tama. At ito yung rehabilitation, nandito yung participation ng kung sino-sino, kung anong sector nandito na. So ito yung ating bibigyan equal importance, hindi lang law enforcement. Kasi ang nakikita lang natin, palagi nating napapalitan, yung mga nahuli, yung mga na-intercept na droga, yung mga namatay pa. So, we are also giving emphasis sa rehabilitation natin. Tama. Nagpapagawa tayo ng mga additional rehab centers. Rehabilitation center. At gusto na rin tayo yung tinatawag natin community-based rehabilitation program. Yeah. Ito yung ito yung mga, hindi naman, nung araw kasi akala natin, kung sinabi mong dependent, kailangan i-rehabilitate mo agad sa rehabilitation center. Hindi gano'n Merong, lalo na yung mga mild at mga occasional users lang, community-based rehab program naman kailangan nila. Parang outpatient ang style natin yan. Now, kung sa law enforcement naman, meron silang just recently, meron tayong naglabas yung interagency yung ICAD natin. ICAD, yes. ICAD natin ng yung integrated investigation and handling ng drug cases. So natin yung i-implement ng lahat ng law enforcement agencies. Yeah. Yung ating PNP, ating PDEA, NBI, ito ang kanilang magiging kumbaga guide or Bible nila handling and investigating drug-related cases. Okay. Lahat ng grupo na to actually DOJ Interagency ito ay kinagara na rin natin ng board resolution ito. It will be adapted in-update natin. So andito na lahat ang guideline nila. Yes. Number one na guideline dyan, siyempre yung observance of human rights policy dyan, yung police operational procedure, nandyan na lahat. So this will further improve our law enforcement capability. Okay, sige po. With that, Secretary, thank you so much. Kung ganun man, we're winning sa laban ho sa illegal drugs, wala na akong ibang sasambitin. Kundi congratulations, sir, sa inyo po mga efforts po, sir. Maraming salamat po. Ang laban, may laban pa rin tayo, but we're in the right direction. Tama. Sec, thank you so much po for your time dito po sa Radyo Pilipinas. Ingat po, sir. Salamat din at magandang hapon. Good afternoon ulit po. Si Secretary Catalino Coy po ang chairman po ng Dangerous Drugs Board. Ayun, syempre pag nagtulong-tulong po lahat, ang komunidad at maging ang ating pong gobyerno, malaki po ang ating chances na we're winning po dito sa laban natin. At doon po sa mga lulun sa droga at nare-rehab ngayon, pwede na ho kayong bumalik at ma-reintegrate po kayo sa komunidad, sa society. At least, ma-realize ninyo na ang pagiging lulun sa illegal drugs, walang kabutihan po yan. Kundi, kasamaan po yan. Bukod po sa inyo pong kalusugan, kundi sa inyo pong magiging krimen na gagawin. Nako, kapag kayo po'y lulun sa droga, nawawala ho yung wisyo ninyo. Kaya, nakakagawa ho kayo ng masama. Kaya kailangan, itigil na ho natin yan, yung inyo pong paggagamit po ng illegal drugs. Okay, magbabalik po tayo, oras 1:46 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sa Kapangurig, sarap ng totoo. Parang nagbumangon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bayanihan ang kailangan natin ngayon. Huwag Ginebra, huwag Ginebra Nation. Isang tao. Panatilihing masya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 taas lamang.
Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Matapang. Ngunit patas. Matalino at matatas. Alex Santos. Walang sinasagot. Sa Radyo Pilipinas. 8 AM. Okay, nagbabalik po tayo sa oras. We have 8 minutes to go na lamang ho bago ho mag 1:55. Okay, inimbitano natin si Ma'am Sharon Yap, ang Education Officer po ng POS. Ito po yung Philippine Animal Welfare Society o POS. Dahil nga ho sa issue ng yung pagiging compassionate po sa mga hayop. Yan po ba ay masama? Dahil meron daw hong isang subdivision sa Makati na ipinagbabawal po ang feeding sa mga stray cats dyan po sa kanila pong lugar. Meron ho tayong kasamahan na si Gretchen Malalad. Ayun, nabigyan po ng fine. Biruin mo, pinatawan po siya ng 5,000. Pakita ko sa inyo po ang kanya pong ito. Sa kanya pong Facebook page, ito po yung resibo. Ito, ang subdivision po, ayaw ko na banggitin, pero makikita naman ho nyo sa kanya pong isinare po sa kanya pong Facebook account. Ito, violation. Ang violation daw po niya ay feeding of stray cats. At may fine daw po yan na, magkano fine? Ayan, makikita nyo sa 5,000 pesos daw yata ang fine niya ito. No? Napakamahal naman pang nito. So, ano kaya ang tugon ho dito ng POS, ng Philippine Animal Welfare Society? Nasa linya na ba? Okay. Nasa linya ngayon po si Ma'am Sharon Yap ng POS. Ma'am Sharon, good afternoon ma'am. Si Alex Santos po. Hello, good afternoon po. Opo. Ma'am Sharon, anong reaction po ninyo dito sa nangyari po sa amin pong kasamahang si Gretchen Malalad, isa rin po yan sa mamamahayag. Yung po bang pag-feed at being compassionate sa hayop, yan po ba yung masamang gawain po ba, ma'am? Yes po. Yung standing po ng POS is baka mali lang din po kasi yung pagka-word na bawal. So, hindi po bawal maging compassionate, hindi po bawal magpakain. And we understand po, we received several reports din po na meron po yatang group of pet lovers na naggumagawa ng TNVR sa area. TNVR po is trap, neuter, and return, and vaccinate, wherein kinakapon po yung mga pusa para hindi po sila dumadami. And then, may mga assigned feeders. Yung tamang TNR po kasi, like what we do, is meron po kaming memorandum of agreement with the Homeowners Association or yung HOA. Okay. Nakasign po doon, tapos may mga assigned feeders po. Once a day lang po sila pinapakain. So, meron pa silang drive. So, dapat magkaroon din po sila ng, kita rin po ng community members na may silbi po itong mga stray cats po natin na pwede silang manghulog, mga pets natin. They're more effective than a pest control company po in controlling pets. Tama. Sobrang busog po kasi sila, hindi na po sila manghuli ng mga isa or ng kahit anong mga pets sa areas natin. So, ang hindi lang po kasi namin sure is number one, so senior protection po ay baka aside feeder. Or number two, baka yung community group nila hindi po nakikipag-coordinate sa subdivision with the operating procedures ng PNVR program po nila sa area. So, main concern lang po namin dito is dapat magkaroon po sila ng open communication. So, nililiwanag lang po namin na hindi po bawal magpakain. Pero prerogative din po ng subdivision kung anong animal control system yung i-a-allow nila at the law na pipiliin po nila. And nire-recommenda nga po ng for the humane treatment is yung tamang TNR or TNVR.
Dapat po maganda yung pagka-implement po nito at hindi po sila parang mga cut part. Kasi tamang TNVR po, dapat yung mga pusa hindi po nakikitang paharang sa kusada, lalo po silang nag-put in danger. And at the same time, nag-put in danger to community members kasi pwedeng may makikot, may accident, maapakan sila, tapos makagat sila ng pusa or yung mga motor or kotse, iiwasan ng mga pusa at sila yung maaaring ma-aksidente. Pero ganito Ma'am Sharon, kung meron po mga stray cats, hindi po ba inyo pong move na to get these cats para at least maalagaan po na inyo pong grupo, ma'am? Yun po yung isang common misconception about pets. So, yung organization po namin is non-government, non-profit, and yung mga nasa shelter po namin is mostly rescued from cruelty and neglect. Yun. So, nagsampa po kami ng kaso laban po dun sa mga nag-violate ng Animal Welfare Act. This is the reason why push po namin mga communities ang TNVR. Kasi if we just keep on feeding, hindi po ito yung end solution being compassionate, pero in the end po, dumadami po yung pusa. Ang healthy cats po, actually, they reproduce 4 times a year. And kung may pusa po kayong alaga, malalaman nyo na ang minimum po ng anak nila in 1 year is 4. Imagine po if you feed 1 female cat, in a matter of 1 year, meron po kayong 16 or 17 cats. No, dumadami, no? At mention po na yung after 6 months, yung first batch of cats niyo or kittens, pwede na rin pong panganak. This is the reason why we're calling upon compassionate people na are feeding the stray cats na if you're going to be a leader, be responsible leader by having them and neutered. So, para hindi rin po maging ang tingin sa kanila ng ibang mga community members natin na hindi medyo animal lovers. Okay, sige po. Pag ganun, dapat siguro tamang coordination na lang, ma'am, no? Kung talagang gusto ho nilang tumulong at alagaan po itong mga ganitong klaseng hayop po, ma'am. Yes po. Yun. If may in-place na community volunteers or community members na are doing the TNVR, open communication lang po with the admin of the community. Tama. Okay. Sige po. With that, Ma'am Sharon, thank you so much po for your time. Good luck po, ma'am, sa inyo pong grupo. Thank you so much din po. Thank you. Salamat po. Si Miss Sharon Yap, Education Officer po ng PAWS, Philippine Animal Welfare System. Yun. So, siguro hindi naman masama talaga mag-alaga at being compassionate po sa mga hayop. Yun nga, wag rin masyado rin pong grabe rin po ang penalty, no? Dahil hindi naman po kasalanan po yan. Hindi naman grave na sin yan pong pag-aalaga ho ng ating po mga hayop. Okay? Magkakaintindihan na ho tayo. Okay, maraming salamat po sa pagsama sa isang oras po na talakayan dito po sa Walang Sinasanto. Maraming salamat po sa ating pong katuwang. Walang iba kundi si Sir Rolly Bumatayo at si Karen Solis, ang ating pong kinatawan po dyan po sa social media. Kay Ivy Grace Rivera, aming pong executive producer. Until tomorrow, ingat po kayo. Bye! Di ka umaatras sa sakit na marahas. Kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan nyo ang mundo, isipay mulat, magigising lahat. Paglaban nyo ang mundo, kung magkaya
Isa-isang lahat, hihilom ang sugat.